Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, tatalakayin natin kung ano nga ba ang syntax. So, ang syntax, ayon kay Gonzales 1992, ang pag-aaral ng pagbubuo ng mga pangungusap o sentence ang tinatawag na syntax. Ang syntax, ito ang pag-aaral o pag-uugnay ng mga salita para makabuo ng mga parirala, sugnay at mga pangungusap. Ano nga ba ang parirala, sugnay at mga pangungusap? Ang parirala, ito ay tawag sa lipon ng mga salita na walang buong diwa, walang panaguri at paksa. Tandaan na ang parirala ay wala itong buong diwa, walang panaguri at walang paksa. So halimbawa number 1, nag-aral ng mabuti. So makikita nyo dito sa halimbawa number 1 ay wala siyang buong diwa, wala siyang panaguri at walang paksa. Nag-aral ng mabuti. So sino ang nag-aral ng mabuti? So makikita nyo dito, wala siyang diwa, panaguri at paksa. Halimbawa number 2, ang malaking aso. Dito sa halimbawa number 2, wala din siyang buong diwa, walang panaguri at paksa. Halimbawa number 3, mabait na guro. So, sino ang mabait na guro? Makikita nyo dito, wala din siyang buong diwa at walang panaguri at walang paksa. Sugnay. Kalipunan ng mga salita na may panaguri at paksa. Maaaring mayroon o walang diwa. So may dalawang uri ang sugnay. Malayang sugnay at ang pantulong. Ang malayang sugnay, ito ay may simuno, panaguri at may diwa. So, halimbawa number 1, siya ay naglaba. So makikita nyo dito sa halimbawa number 1, may simuno siya, kung saan ito ay ang siya. At ang panaguri naman ay ang naglaba. So, sino ang naglaba? So, siya. Anong ginagawa niya? Naglaba. Anong ginawa niya? Naglaba. So, halimbawa number 2, naliligo si Ana. So, ang simuno dito ay si Ana. Anong ginagawa ni Ana? Naliligo. So, ang naliligo, ito naman ay ang panaguri. Sino ang naliligo? Si Ana. So, makikita nyo dito sa malayang sugnay, mayroon siyang buong diwa. At ang ikalawang uri ng sugnay naman ay ang pantulong. Ito ay may simuno at panaguri, ngunit wala itong buong diwa. Dito sa pantulong, may simuno siya at panaguri, ngunit wala itong buong diwa. So, halimbawa number 1, nagbibigay ito ng lakas para sa araw-araw na gawain. So, makikita nyo dito, wala siyang buong diwa. Ngunit may simuno at panaguri ito. So, nagbibigay ito ng lakas para sa araw-araw na gawain. So, ano yung nagbibigay ng lakas sa araw-araw na gawain? So, wala siyang buong diwa. Halimbawa number 2, pinapalakas nito ang ating resistensya laban sa sakit. Makikita nyo dito, may simuno at panaguri, ngunit wala itong buong diwa. Halimbawa number 3, nakakatulong ito sa maayos na paglaki ng bata. So, makikita nyo din dito, wala siyang buong diwa. Nakakatulong ito sa maayos na paglaki ng bata. So, ano yung nakakatulong sa maayos na paglaki ng bata? So, pangungusap. Ang pangungusap ay grupo ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. So, may dalawang uri ang pangungusap. Ito ay ang paksa o simuno at ang panaguri. Ang paksa, bahagi ng pangungusap na pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. At ang panaguri naman, bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. So, halimbawa number 1, kumakain ng gulay si Juan. Ang paksa dito o simuno ay si Juan. At ang panaguri naman, kumakain ng gulay. So, makikita nyo dito sa paksa, ito ay bahagi ng pangungusap na pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. At ang panaguri naman na kumakain ng gulay, ito ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon tungkol kay Juan. So, halimbawa number 2, si Ana ay matalinong bata. So, ang simuno o paksa naman dito ay si Ana. At ang panaguri naman ay matalinong bata. So, makikita nyo dito na sa simuno, kung saan ay si Ana, ito ang bahagi ng pangungusap na pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. At sa panaguri naman,
At sa matalinong bata naman, kung saan ito ay panaguri, ay bahagi ng pangungusap na nagbibigay ng kaalaman o impormasyon patungkol kay Ana, kung saan si Ana ay matalinong bata. Dalawang ayos ng pangungusap. So kanina, tinalakay natin ang dalawang uri ng pangungusap. Ngayon naman, tatalakayin natin ang dalawang ayos ng pangungusap. Ang dalawang ayos ng pangungusap ay ito ay ang karaniwan at di karaniwan. Ang karaniwan ay panaguri ang nauuna kaysa sa simuno. Tandaan, ang panaguri ay nauuna kaysa sa simuno. So halimbawa number 1, nagsisimba tuwing linggo ang mga mag-anak. So makikita nyo dito, nauuna ang panaguri kaysa sa simuno, kung saan nagsisimba tuwing linggo ang panaguri na nauna at ang simuno ay ang mga mag-anak. Kalawang halimbawa, malinis ang silid-aralan ni Aling Rosa. Makikita nyo dito na ang panaguri ay ang malinis ang silid-aralan. At ang simuno naman ay si Aling Rosa. So makikita nyo dito, ang panaguri ang nauuna kaysa sa simuno. So, dumako naman tayo sa di karaniwan. Nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. Kung sa karaniwan ay nauuna ang panaguri kaysa sa simuno, dito naman sa di karaniwan, nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. So, ang unang halimbawa, ang mag-anak ay nagsisimba tuwing linggo. So, makikita nyo dito, nauna ang simuno, kung saan ito ay ang mag-anak. At ang panaguri naman, ito ay ang nagsisimba tuwing linggo. So, ikalawang halimbawa, ang silid-aralan ni Aling Rosa ay malinis. Kung makikita nyo dito, nauuna ang simuno kaysa sa panaguri. So, yun ang dalawang ayos ng pangungusap. At ngayon, dadako naman tayo sa uri ng pangungusap ayon sa layon. Una is paturol. Ito ay isang uri ng pangungusap na nagsasaad ng impormasyon, kwento o ideya sa isang tuwirang paraan na ginagamitan ng tuldok. Ang paturol ay mga pangungusap na ginagamitan o nagtatapos ng tuldok. Halimbawa, number 1 is nagbago ang sistema ng edukasyon dahil sa pandemya. Ang pangungusap na ito ay nagsasaad ng isang katotohanan. Halimbawa, number 2 ay si Jose ay nagbabasa ng aklat sa silid-aklatan. Ang pangungusap na ito ay nagsasaad ng isang kilos o pangyayari. At ang next naman na uri ng pangungusap ayon sa layon ay patanong. Ito ay nagagamit upang magtanong at pangunahing katangian nito ay ang paggamit ng tandang pananong o question mark. Halimbawa, number 1 is kailan ang pasukan. So, ang kailan ng pasukan ay nagtatanong ito tungkol sa tiyak na petsa. At ang halimbawa number 2 is mataas ba ang makukuha kong marka kung nagbabasa ako? So, ang nagtatanong ito tungkol sa isang posibleng resulta. At next example ay kumain ka na ba? So, nagtatanong ito ng isang nakaraang aksyon. At panghuling halimbawa ay sasama ka ba bukas? So, nagtatanong ito kung isang plano aksyon ang hinaharap. So next is padamdam. Nagsasaad ng matinding damdamin at ginagamitan ng tandang padamdam or exclamation point. Halimbawa, isaklolo, tulungan niyo ako. Ito ay nagpapahayag ng pagsusumamo dahil sa panganib. At ang halimbawa number 2 ay sunog. Ito ay nagpapahayag ng babala dahil sa sunog. Ang halimbawa number 3 ay aray.
Nagpapahayag ito ng sakit. At ang last ay hoy. Nagpapahayag ito ng pagtawag ng pansin. At ang panghuli ay pautos. Ginagamit upang magbigay ng utos, pakiusap o panuto. Kalimitang ginagamit ang unlaping maki at paki. Halimbawa number 1 ay, pakikuha mo naman ang aking maiinom. Ito ay isang pakiusap. Halimbawa number 2 is, makausap ka muna na hiramin ang lapis niya. Ito ay isang panuto na may pakiusap. At ang halimbawa number 3 ay, pakisara mo nga ang bintana. At ito ay isang utos na may pakiusap. So, dadako naman tayo sa 4 na uri ng pangungusap ayon sa anyo. So, una rito ang payak, pangalawa ang tambalan, pangatlo ang hugnayan, at panghuli ang langkapan. So, isa-isahin natin upang mas madali nating maunawaan. So, una ay ang payak. So, ano nga ba ang payak? Ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng iisang kaisipan lamang. So, tandaan natin sa payak, meron lamang itong iisang sinuno at isang panaguri. So, unang halimbawa, umalis ng maaga si Miguel. So, si Miguel ay ang sinuno sa pangungusap. At umalis ng maaga naman ay ang panaguri. At dito sa pangungusap, meron lamang siyang iisang kaisipan o ideya. So, halimbawa number 2, nag-aaral ng mabuti si Ana. So, si Ana ang simuno sa pangungusap. At nag-aaral ng mabuti naman ay ang panaguri. Pangalawang uri ay tambalan. So, ano nga ba ang tambalan? Ang tambalan ay nagpapahayag ng dalawang magkaugnay na kaisipan at ito ay ginagamitan ng salitang pang-ugnay gaya ng ngunit, subalit, pero at habang. Bigyan natin ang unang halimbawa na ginagamitan ng ngunit. So, ano nga ba ang ngunit? Ngunit ay ginagamit upang ipakita ang pagsalungat ng dalawang ideya. So, halimbawa, gusto kong maglaro sa labas, ngunit marami akong takdang aralin ang kailangang tapusin. So, sa pangungusap na ito, nagpapakita ng pagsalungat ng dalawang ideya na kung saan gusto niya maglaro sa labas, ngunit ito ay sinasalungat ng marami akong takdang aralin na kailangang tapusin. So, pangalawa naman ay mahilig siya sa musika, ngunit hindi siya marunong tumugtog ng gitara. So, dito, mayroong pagsalungat ng dalawang ideya na kung saan ang una ay sinasalungat ng pangalawang pangungusap na mahilig siya sa musika, ngunit hindi siya marunong tumugtog ng gitara. Dito naman tayo sa subalit. So, ano nga ba ang subalit? Subalit ay ginagamit din ito sa pagsalungat ng dalawang ideya. So, katulad din ng ngunit, ito rin ay may pagsalungat sa isang ideya. So, halimbawa, maglaro na sana kami, subalit dumating ang malakas na ulan. So, maglalaro sana sila pero dumating ang malakas na ulan. So, nakikita naman natin na mayroong pagsalungat dito sa dalawang ideya. So, gusto niyang pumunta sa parke, subalit hindi siya pinayagan ng kanyang magulang. So, gusto niyang pumunta sa parke, ngunit subalit sinasalungat ng ikalawang ideya na hindi siya pinayagan ng kanyang magulang. So, pero. So, ano nga ba ang pero? Ginagamit ito sa pagsalungat sa dalawang ideya. So, katulad din ng ngunit at subalit, meron din siyang pagsalungat sa ideya. So, halimbawa, malapit na ang aming paligsahan, pero hindi pa kami handa. So, nakikita naman natin na sa pangungusap na malapit na ang kanilang paligsahan, pero merong pagsalungat na kung saan ito ay hindi pa sila handa. So, ikalawang halimbawa, gusto kong sumama sa field trip pero wala akong baon. So, gusto niyang sumama sa field trip ngunit wala siyang baon. So, merong salungat doon sa pangungusap. Habang ay ginagamit upang ipakita ang sabayang kilos o pangyayari. So, halimbawa,
Nagwawalis si Maria sa sala habang nagluluto ang kanyang nanay. So, sa pangungusap na iyan, nagpapakita na merong sabayang pangyayari na kung saan nagwalis si Maria sa sala habang nagluluto si nanay. Pangalawa naman ay ang halimbawa, nagbabasa ng aklat si Ben habang nanonood ng telebisyon ang kanyang kapatid. So, nakikita naman natin din dito sa pangalawang halimbawa na merong sabayang kilos na nagaganap na kung saan nagbabasa ng aklat si Ben habang nanonood ng telebisyon ang kanyang kapatid. So, pangatlong uri ng pangungusap ayon sa anyo. Ito ay ang hugnayan. Ang hugnayan ay tumutukoy sa pagsama ng dalawang sugnay na maaring magtaglay ng mga kaisipan o ideya. So, ang sugnay ay makapag-iisa habang ang isa naman ay di makapag-iisa. So, halimbawa, hindi kami pumunta sa parke sabagkat malakas ang ulan. So, may isang ugnay na kayang tumayong mag-isa. Ito ay ang hindi kami pumunta sa parke. At isang sugnay na nangangailangan ng iba pang bahagi ng pangungusap upang maging kompleto ay ang sapagkat malakas ang ulan. So, halimbawa, nag-aral siya ng mabuti dahil may pagsusulit bukas. So, ang nag-aral siya ng mabuti ay isang sugnay na kayang tumayong mag-isa. Habang ang dahil may pagsusulit bukas ay kailangan pa ng ibang bahagi ng pangungusap upang maging kompleto. So, pang-apat na uri, ito ay ang langkapan. Ang langkapan ay isang simpleng uri ng pangungusap na binubuo ng dalawang bahagi. Ang pangungusap na nagsasaad ng pangunahing ideya at ang pangungusap na nagsasaad ng karagdagang impormasyon. So, halimbawa, si Maria ay nag-aral ng mabuti kaya nakuha niya ang mataas na grado. Sa pangungusap na ito, si Maria ay nag-aral ng mabuti. Ito ay nagsasaad ng pangunahing ideya at ang nakuha niya ang mataas na grado ay isang nagsasaad ng karagdagang impormasyon. So, halimbawa number 2, naglakbay kami sa bundok dahil gusto naming makita ang tanawin. So, naglakbay kami sa bundok ay ang pangunahing pangungusap na merong ideya at ang gusto naming makita ang tanawin naman ay ang karagdagang impormasyon tungkol sa pangungusap. Ngayon naman, tatalakayin natin ang mga estratehiya sa pagtuturo sa syntax. Ang unang estratehiya ay ang hashtag ang tanong, ang sagot. So, ang description nito ay ang estratehiyang ito ay maaaring gamitin sa pagtatalakay kung saan ang guro ay maghahanda ng mga tanong na sasagutin ng mga mag-aaral upang matalakay ang paksang aralin. So, ang malilinang, ito ay makakatulong sa mga mag-aaral upang sa gayon ay mas maintindihan nila ang tinalakay na paksa. May mga hakbang ang estratehiyang ang tanong, ang sagot. Ang unang hakbang ay hahatiin ng guro sa 3 pangkat ang klase. At pagkatapos, magbibigay ang guro ng mga tanong, ipapabasa ni guro ang mga tanong at babasahin ng mag-aaral at pagkatapos ay tatalakayin nila ito. At ang pangatlo, ang bawat pangkat ay mabibigyan ng mga uri ng pangungusap ayon sa anyo kung ito ba ay payak, hugnayan, tambalan, at langkapan. At ito'y kanilang itataas kung ang kanilang binasang tanong ay tumutukoy dito. At kung sinong grupo ang mas may tamang sagot ay may mas maraming puntos. Halimbawa, mahilig siya sa musika ngunit hindi siya marunong tumugtog ng gitara. Tatanungin ng guro kung ano bang uri ng pangungusap ayon sa anyo itong pangungusap na ito. Kung ito ba ay payak, hugnayan, tambalan, langkapan. At ang ikalawang estratehiya naman ay ang hashtag labanan sa pangungusap. Ito ay maaaring gamitin sa paglalahad, particular sa mga aralin na may kinalaman sa mga uri ng pangungusap.
Dito sa #labanan sa pangungusap, matutulungan ang mga mag-aaral na mauunawaan at magamit ang mga tamang anyo ng pangungusap sa mas masaya at interaktibong paraan. So may hakbang ang estratehiyang ito kung saan ito ang labanan, #labanan sa pangungusap. Ang unang hakbang ay ang maghahanda siguro ng isang listahan ng mga pangungusap. Ang ilan dito sa pangusap ay tama at ang iba naman ay ang mali. Halimbawa, may kulang na bahagi sa pangusap. At ang ikalawang hakbang, hahatiin ni guro ang klase sa kanilang mga pangkat. Bawat pangkat ay magbibigay ng opinyon kung tama o mali ang pangungusap. Magbibigay ng mga suhestyon kung paano ito aayusin upang maging wasto. At ang ikatlo, magkakaroon ng labanan kung saan ang mga pangkat ay maghaharap at ipapaliwanag ang kanilang mga sagot sa iba't ibang pangungusap na ipinakita ng guro. At yun ang syntax